The Boss Husband. Credit to the author. 697 hanggang 703. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Natigilan si Danica. Kahit kailan ay hindi niya maisip kung paano hahamakin ng lalaking mahal niya ang taong iginagalang at sinasamba niya ng sobra. Bakit? Bakit mo gagawin ang bagay na iyon? It's none of your business, sabi ni Malcolm habang tinatabi ang nakaharang na Danica. Nadapa si Danica habang nagpupumilit na panatilihin ang kanyang balanse. Dumating si Malcolm sa pamamagitan ng kanyang sasakyan, handang pumasok bago lumitaw ang parehong pamilyar na silhouette sa kanyang tabi. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan na may magkasalungat na emosyon, lumingon siya sa kanya, tinitigan ang babaeng mahal niya na nalilito. Nag-propose siya ng ultimatum sa kanya. Nag-aalok ako sa iyo ng pagkakataong sumama sa akin ngayon din. O, manatili dito at magsunog kasama si Yellow sa lupa. Ang mahinang anyo ni Danica ay natigilan bago niya itinaas ang kanyang ulo. Habang nangingilid pa rin ang mga luha sa kanyang mga mata, nakita sa kanyang mukha ang bahagyang kagalakan. Inaalala mo pa rin ako, hindi ba? Maluhaluhang tanong ni Danica. Si Malcolm, sa kabilang banda, ay wala nito. Kahit paano mo iikot, hindi mabilang na gabi pa rin akong kasama mo. Sabihin na nating hindi pa ako nagsasawa sa iyo. Manatili ka rito at mamatay o sumama ka sa akin at mabubuhay ka, ang iyong pinili. Malungkot na tinitigan siya ni Danica, ngunit sa huli ay umiling siya bilang hindi sumasang-ayon habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha bago time na sumagot, hindi ako sasama sa iyo, Malcolm. Ngayon ang pinakamagandang oras para isuko mo ang iyong sarili. Hindi pa rin huli ang lahat. Hindi ka makakasama ni Boss Lysander. Kalokohan, bulyo ni Malcolm. Sa tingin mo ba ay biro lang ang nakamamatay na pagkalaso na ito? Talagang minaliit mo ako. Saglit, magbubukas ang stock market ng Amerika, at ang matalas na pagbagsak ng mga stock ni Yellow ay maaahit ng 30% ng mga ari-arian ng kumpanya. Ang lahat ng nag-leak na impormasyon na iyon ay nasa kamay na ng mga pangunahing kakumpetensya ni Yellow. Sa loob ng 2 araw, ito ay magiging napakalubha na kahit sino ay hindi makakalabas ng kayamanan ni Yellow. Maaaring panatilihing nakalutang ang korporasyon sa loob ng ilang buwan bago siya walang pagpipilian kundi ang magdeklare ng pagkalugi sa kanya, hindi ba? Napakagat si Danica sa kanyang labi, habang mariing sumagot, naniniwala ako sa kanya. Siguradong hahanapin niya ang kanyang paraan. Malcolm, pakiusap, huwag mo nang gawin ito. Alam kong nagmamalasakit ka pa rin sa akin, at alam kong ikaw pa rin ang lalaking nakilala ko noon. Ikaw. Tama na. Si Malcolm ay parang nabaliw. Naglalakad sa harap ni Danica, na may malamig na tingin, sinabi niya, tingnan mo, babae, hindi ko alam kung ano ang sinabi niya sa iyo para magtiwala ka sa kanya, ngunit kung hindi ka uugoy, sisiguraduhin kung nasa audience ka para masaksihan ang pagbagsak ni Yellow. Bago pa makapag-react si Danica, nakaramdam siya ng malaking libra sa likod ng kanyang leeg habang nanlalabo ang kanyang paningin. Ang salarin ay walang iba kundi si Malcolm, na nagpahayag sa kaawa-awang babae ng split second na siya ay hindi nakatutok. Sinandok ni Malcolm ang ngayon ay walang malay na si Danica at maingat na iniskan ang kanyang paligid, tinitiyak na walang nakabuntot sa kanya. Maingat niya itong inilagay sa passenger seat at sinigurado ang kanyang mga seatbelt. Mabilis na bumalik si Malcolm sa kanyang mataimtim na ekspresyon habang pinaandar niya ang kotse palabas ng parking lot. Paalis na si Malcolm sa paradahan ng sasakyan, isang maliit na Caucasian na batang babae na nakasuot ng pink-framed na salaming pang-araw ay lumabas mula sa likod ng isang haligi sa gilid. Ito ay walang iba kundi si Fanny ng Sea Eagle Squad. Ngumunguya ng gum si Fanny habang nagpop-up bago inabot ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Adeline, wala na sa bitag ang daga. Nasa iyo na ang lahat. Bakit ang bilis niyang umalis? Hinihintay ko pa na may handa ang sandwich ko. Excuse me sir, no bell peppers please. Oo. Sige hahabol ako agad, bakit hindi mo muna tawagan si His Majesty Pluto?
Makalipas ang ilang segundo, nakatanggap si Justin ng text message sa kabilang sulok ng Yellow International. Iniskan ni Justin ang text message sa Italian, habang nakangiti siya sa tabi ni Marian. Ang batang iyon na si Malcolm ay tumatakbo. Naguguluhan si Marian. Paano mo nalaman? Nakakuha ako ng ilang mga kaibigan upang subaybayan ang kanyang mga paggalaw, at sinabi lang nila sa akin na siya ay umalis. Si Marian ay hindi nag-usisa tungkol sa mga tunay na pagkakakilanlan ng kanyang mga kaibigan. Sa halip, mabilis niyang sinundan, kung gayon, bakit hindi nila siya pinigilan? Hindi ba ang pag-aresto sa kanya ang ating pangunahing prioridad? Nagkibit balikat si Justin. Si Malcolm ay hindi maaaring lumipad ng mag-isa. Maaari namin siyang laging buntot saan man siya magpasya na pumunta, kaya hahayaan namin siyang dalhin kami sa kanyang utak. Hindi kami nagmamadali. Si Marian, gayunpaman, ay nag-aalala, habang siya ay bahagyang kinakabahang nagtanong, ano ang gagawin mo sa mga taong iyon kapag nahanap mo sila? Sumagot si Justin sa mapurol na paraan, syempre, ano ang tama? Plano mong patayin silang lahat, hindi ba? Talagang nag-aalala si Marian. Justin, gusto kong ipangako mo sa akin na hindi ko papatayin ang mga taong ito. Alam kong ginagawa mo iyon sa lahat ng oras sa ibang bansa, at marami sa buhay mo ang hindi ko maintindihan, ngunit hindi ang pagpatay ang solusyon. Dahil walang paraan na posibleng matalo ka nila, bakit hindi mo sila arestuhin at ilagay sa paglilitis? Maluwag na sumagot si Justin, huwag mag-alala tungkol sa lahat ng ito, sa palagay ko ay mas mabuti kung ituon mo ang iyong pansin sa pagsajep sa kumpanya mula sa napakalaking krisis na ito. Kahit na nagawa nating makuha si Malcolm at ang kanyang grupo ng mga salarin, wala pa ring paraan upang maiwasan ang mga pagkalugi ng kumpanya sa mga darating na buwan. Ang kinabukasan ng kumpanya ay nakataya dito. Hindi lahat ng problema mo ang solusyon. Umiling si Marian habang mariing sinabi, trabaho ay trabaho, at ikaw ay ikaw. Huwag mong pagsamahin ang dalawang ito. Kailangan mong ipangako sa akin ng tama, na maaari mong sirain ang mga ito, paralisahin sila, ngunit sa anumang pagkakataon ay hindi sila pinapayagang patayin, maintindihan. Gagawin ko ang kailangan kong gawin. Hindi, kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo ito gagawin, o kung hindi, ikakapit ko ang sarili ko sa iyo. Hindi ko rin akalain na hindi magtrabaho hanggat hindi mo ako papatayin. Nagngangalit si Marian habang mariin niyang tinitigan si Justin. Huminga ng malalim si Justin bago siya frustrated na sumagot, ang maruming hayop na iyon ay nagpainom sa iyo ng mabagal na pagsisimula ng lason sa lahat ng oras na ito, at kinulong pa si Melinda sa kustodiya. Paano mo pa rin aasahang bubuhayin ko siya? At saka, magiging maayos din ako. Hindi na bago sa akin ang pumatay ng mga tao. Kung ano man yan, hindi ka basta-basta dapat pumatay ng tao. Sumigaw si Marian sa pinakamataas na boses. Naramdaman ni Justin ang pangangilig sa kanyang eardrums habang tulala siyang nakatitig kay Marian. Wala akong ideya kung bakit laging emosyonal kayong mga babae. Bamulong si Marian habang tila namumuo ang mga luha sa kanyang mga mag-aaral, eksakto dahil nakita kong ginawa mo ito, at sa tuwing hinihiling kong ito na ang huli mo. Alam mo naman na ang galit sa iyong mga mata sa tuwing pumapatay ka ay nakakatakot sa akin, hindi ba? Sa loob ng sasakyan ay patay na katahimikan. Napabuntong hininga si Justin, hindi sigurado sa dapat niyang sabihin. Justin, hindi ako naniniwala na kahit sino ay matutuwa sa pagpatay. Alam ko rin na hindi lahat ay malulutas sa pamamagitan ng pagpatay. Minsan mo nang sinabi sa akin na pinigilan ka ni Karen na patayin si Magnus Zeng, at sa halip ay pinasan mo ang responsibilidad na kahalili mo, tama ba? Well, sa palagay ko pareho tayo sa diwa na ayaw naming ibabad ang iyong mga kamay sa dugo. Bamantong hininga si Marian bago niya inabot ang kanang kamay ni Justin habang nagpatuloy, hindi mo na kailangang patayin si Malcolm para ipaghiganti ako. Ang gusto ko lang ngayon ay makita siyang humarap sa hustisya bilang kinahinatnan ng kanyang mga aksyon, iyon lang. Hindi ko na gustong makita kang pumatay. Hindi kita makikilala kapag pumatay ka. Sa kalaunan, sinira niya si Justin habang nagbibigay ito ng bigong ngiti. Well, I guess you successful this time. Kung alam kong haantong ito sa ganito, itinago ko na lang ito sa iyo at tinapos ko siya sa malayong lugar.
Ipinapangako ko sa iyo kung wala siyang ginagawa sa linya, sisiguraduhin kong mahaharap siya sa pagsubok. Ngunit alamin na kung aalis siya muli sa linya, hindi ako mananagot sa mangyayari. Si Marian ay tila medyo pagod habang siya ay tumango. Sige, kung talagang pinagbantaan ka niya, sa palagay ko wala nang ibang paraan. Alam ni Justin sa kaibuturan ng puso na si Malcolm ay madaling lumaban. Kaya ilang sandali na lang ay tinapos na niya ang kanyang buhay. Ngunit ang pag-aalala kay Marian tungkol sa kanyang mga hilig sa pagpatay sa ngalan niya ay medyo nakakabagabag. Para sa isang tao sa isang karaniwang sibilisadong lipunan, ang pag-iisip ng isang patay na tao ay talagang isang nakakatakot na tanawin na pagmasdan. Nagudyok ito sa kanya na muling isaalang-alang ang mga iniisip ng mga tao sa kanyang paligid bago siya nagpaslang. Kahit na ang pinakamaliit na hakbang ay magiging malaking pagkabigla kay Marian. Habang nagdedebate sila, dumating ang kanilang sasakyan sa Yellow International, at sa sandaling ito, tumawag si Talia. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tawag ay para kay Marian. 678. Nang sumapit ang gabi sa Stonegate, naiilawan ang mga ilaw sa kalye ng lungsod. Ngunit ang natural na oras ng trabaho ay pinalawig dahil sa malaking krisis na kinakaharap ng Yellow International dahil ang kanilang mga empleyado ay pinanghinaan ng loob na umalis sa oras. Sa gitna nito, lahat ay si Talia. Sinisikap niyang patayin ang lahat ng apoy habang nagsimula ang mga ito. Kinuha ni Marian ang telepono, at bago pa makapagsalita si Talia, nagtanong siya, bukas na ang Nasdaq, kumusta ang sitwasyon? Si Talia sa pamamagitan ng telepono ay parang pagod at pagkabalisa. Paano ko ilalagay ito? Ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa hinulaang. Nandito ako sa kumpanya. Darating din kaagad. Sa ngayon, halos ilarawan lang ang sitwasyon, sagot ni Marian. Ilang minuto lang matapos magbukas ang stock market, bumagsak ang presyo ng ating share sa halos 8% at bumabagsak pa rin ito. Marami ang bumabaha sa merkado ng ating bahagi. Napakunot ang noo ni Marian dahil sa hindi inaasahang masamang kalagayan. Ang bilis naman Napabuntong hininga si Talia, hindi ko alam ang mga kamakailang balita sa pananalapi kanina ngunit tila ang mga ulat sa pananalapi ng Amerika ay nagpakita ng hindi magandang pagganap sa mga huling araw. Ang Dow Jones Industrial Average ay bumagsak ng halos 1%, habang ang S&P 500 Index at ang Nasdaq Composite ay nasa magkaparehong kababaan din. Ang lahat ay lubos na nag-iingat sa ngayon sa sitwasyon ng stock market. Kinuyam ni Marian ang kanyang telepono habang sumagot, sige, subukang huwag makisali sa anumang hakbang sa ngayon. Babalik ako para pangasiwaan ang natitirang mga gawain. Talia, kailangan kong tiyakin mo sa aming mga empleyado na ayos lang kami. Got it? Please come back soon. Malapit na akong mabaliw. Nainiwan ni Malcolm ang lahat ng responsibilidad niya sa akin sa napakahalagang oras na ito at wala na siya kahit saan. Napatayo si Talia. Sinulyapan ni Marian si Justin bago niya ibinigay ang kanyang huling utos at tinapos ang tawag. Habang nag-navigate ang kotse papunta sa parking lot, tinanggal ni Marian ang kanyang seatbelt at sinabi, kailangan kong pumunta ka sa police station para ibalik si Melinda. Alam ko kung ano ang hitsura nito ngunit sa ngayon, kailangan ko ang tulong niya pabalik dito kung gusto nating makabangon mula sa gulo na ito. Tiyak na hindi propesyonal si Justin sa larangan ng pananalapi at ekonomiya, ngunit naunawaan niya ang pagkaapurahan ng sitwasyon na nag-udyok sa kanya na tumango bilang pagsang-ayon. Baka mag-alala ka tungkol dito. Kung bumagsak ang kumpanya, maaari ka pa ring umasa sa akin. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata sa kanyang matamis na usapan. Ikaw ang dapat mag-relax. Kahit gaano kalaki ang mawala sa akin, hinding-hindi ako hihingi sa iyo ng gastusin sa buhay. Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang pangungusap, bumaba siya ng kotse at nag-jogging papunta sa elevator. Napakalakas, malayang babae, masayang bulong ni Justin sa kanyang sarili habang umiiling. Matapos niyang makitang umalis si Marian, ibinaba niya ang bintana ng kotse at sinenyasan ng isang tao sa madilim na sulok. Nasa makulimlim na sulok ng parking lot si Fanny habang malabo itong tumango sa utos nito, natural para sa kanya na bantayan si Marian kapag wala ito. Alam ni Justin na malabong may pumunta sa oras na ito at banta ang kaligtasan ni Marian sa sikat ng araw, ngunit mas mabuti ang pag-iwas kaysa pagalingin.
Higit pa rito, si Fanny ang gumaganap bilang kanyang mga mata, anuman ang hindi magandang sitwasyon na mangyari, babalik siya sa isang iglap. Maya-maya pa ay nagmaneho na siya patungo sa police station. Kahit na ito ay isang maliit na gawain na walang alinlangan na siya ay maaaring makakuha ng isang tao na gawin sa kanyang kapalit, gusto niyang siya ang personal na mag-escort kay Melinda palabas ng istasyon. Habang nasa daan ay nag-vibrate ang phone niya. Sinagot ni Justin ang tawag, at si Moren ang nasa kabilang linya. Nakahanap ng kahit ano. Gustong marinig ni Justin ang tungkol sa detalyadong background ni Malcolm. Sumagot si Moren ng oo at medyo hindi makapaniwala. Sinabi niya, kamahalan, aminado ako na medyo namangha ako sa mga resulta. Ang aktwal na background ni Malcolm ay mas komplikado kaysa sa inaasahan, mula sa kanyang lolo sa tuhod pasulong. Parang siya at ikaw ay may pagkakatulad. Kasama ko. Naguguluhan si Justin. Exactly. To be more precise, his bloodline is very much intertwined with the Gibson clan of Central City. He also has close ties with Madam Persephone, though certain details are yet to be verified. Dahil sa dami ng tao at incidents involved, baka medyo hindi nararapat na pag-usapan sa telepono. Nagayos ako ng email para sa iyo, okay lang ba? Paliwanag ni Moran. Inis na sinabi ni Justin, kung gayon, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa paglibot sa bush? Ipadala mo ito dali. Lubos na sumang-ayon si Moran at sa loob ng ilang segundo, isang email ang ipinadala sa inbox ni Justin. Agad na ibinaba ni Justin ang telepono at pumunta sa mail app sa kanyang telepono, ang isang kamay ay nasa mga gulong habang ang isa ay nag-scroll sa mahalagang email. Napalitan ng maraming emosyon ang ekspresyon ng mukha ni Justin habang binabasa niya ang email. Mula sa orihinal na pagkabalisa ay naging seryoso, pagkatapos ay unti-unting ging mukha na puno ng pagtataka at pagkalito. Matapos niyang talakayin ang lahat ng ito, pinilit ni Justin ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, ang kanyang kabilang kamay ay galit na humampas sa manibela habang siya ay nagmumura. Ilang sandali pa bago niya maisip ang sarili para kumalma. Samantala, sa punong tanggapan ni Yellow, si Marian na nakabalik na sa opisina ay umupo mismo sa commanding seat sa dulong bahagi ng meeting table. Inilibot niya ang tingin sa mesa sa mga taong nakaupo sa paligid nito. Ang kanyang mga empleyado, pangunahin mula sa mga departamento ng pananalapi at accounting, ay lumalaban sa sunog sa pamamagitan ng patuloy na lumalagong mga problema na nagresulta mula sa sakuna na kaganapan. Si Talia at ang kanyang team ng mga executive na empleyado ay bigong nakaupo sa tabi ng mesa habang maraming projector ang nagpapakita ng hindi mabilang na patuloy na ina-update na data at balita. Ligtas na sabihin na ang kapaligiran ay mabigat. Alam ng mga miyembro ng kawani na ang presyo ng bahagi ng kumpanya ay bumabagsak ng hindi mapigilan, dahil pinananatiling aktibo ng maraming collaborator at mahahalagang kasosyo sa negosyo ang mga linya ng telepono ni Yellow. Sa kabuuan, ang mga bagay ay napakalaking wala sa kamay. Ang dating kasabikan mula sa ligtas na pagbabalik ng kanilang pinuno na si Marian ay mabilis na nawala nang ang lahat ay bumalik sa labanang ito ng kaligtasan ng kumpanya. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang kawalan ni Malcolm at Danica ay ang pinakamababa sa kanilang mga alalahanin. Marian, kung magpapatuloy ito, sa loob ng wala pang kalahating oras ay babagsak ang ating mga stock sa 20% baseline. Si Talia ay mahinang nagpaalam. Nanahimik si Marian habang nakalok ang kanyang mga mag-aaral sa data na ipinapakita. Walang emosyon ang kanyang matikas na mukha habang ang isa niyang kamay ay nakahawak sa kanyang malambot na labi, tila may malalim na iniisip. Marami sa executive board ang nasaroon ng loob sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kahit na ang kumpanya ay dumaan sa dalawang napakalaking krisis, sa huli ay nagtagumpay sila sa katalinuhan ni Marian. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na ang sitwasyon ay ibang-iba sa naunang dalawa sa masamang paraan. Ang nakaraang dalawang krisis ay pangunahin dahil sa mga pagkukulang sa pananalapi, na higit sa lahat ay humantong lamang sa pagbaba ng mga kita, na nawala ng ilang kalamangan sa kompetisyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang korporasyon sa ilalim ng dati ng umiiral na mga kalagayan ng nabawasan na kalamangan sa kompetisyon at hindi tiyak na hinaharap ay kailangang harapin ang patuloy na mapanirang mga pag-urong. Nang ang iba ay makaasa na lamang ng banal na intervention, bahagyang bumaantong hininga si Marian bago siya nagutos.
Department Headway, magpasa ng mensahe sa Departamento ng Pamamahala sa Pananalapi. Kapag bumaba ang presyo ng aming bahagi sa 15%, bumili ng 2 hanggang 5,000 unit gamit ang magkahiwalay na account. Ulitin ang pagbili tuwing 10 hanggang 15 minuto. Palitan ang mga pagbaylang ito sa pamamagitan ng hindi bababa sa 100 account. Ha! Natigilan si Department Headway. Kumunat ang noo ni Marian. Ano, gusto mo ulitin ko? Hindi. Matigas na ngumiti si Department Headway. Boss Lysander, ang problema ay kung gagawin natin iyon, wala itong maidudulot na mabuti para sa ating kasalukuyang sitwasyon. Maraming mga mamumuhunan ang nag-aalis ng ating mga bahagi sa daan-daang libo. Halos wala tayong magagawa upang matulungan ang pababang trend. Ang kailangan mo lang ay isagawa ang aking tagubilin. Hindi ko hiningi ang iyong paliwanag, matapang na sagot ni Marian. Napalunok si Department Headway habang tumatakbo palabas para magbigay ng mga order sa kanyang departamento. Maingat na idinagdag ni Talia, Marian, naiintindihan ko na nababalisa ka. Pero tama si Department Headway. Wala talagang dahilan para gawin iyon. Isang mahabang buntong hininga si Marian. Alam ko iyon, ngunit ginagawa ko ang lahat para harapin ito habang hinihintay natin kung ano ang gusto ng langit na maranasan natin. Talia, kailangan kong mag-schedule ka ng mga appointment sa mga CEO ng pinakamalalaking bangko. Kailangan nating tiyakin na sapat at tuloy-tuloy ang ating mga pondo. Naguguluhan na tumango si Talia. Naiintindihan. Uye, dapat ba nating ilipat ang isang bahagi ng ating mga pondo sa team ng Athena? Baka makatulong sila. Umiling si Marian. Walang silbi na umasa sa mga mangangalakal sa ganitong sitwasyon. Tingnan mo, kahit na ang mga mamumuhunan na bumili ng ating mga stock sa mataas na presyo ay kusang loob na ibinebenta ang mga ito sa napakababang presyo. Iyon ay dahil alam nilang lahat na mas malugi lamang sila kung hawak nila ang mga stock sa halip. Kahit ang pangkat ng Athena ay hindi maaaring baguhin ang pananaw ng pangkalahatang publiko patungo sa atin. Ngayon ang maaari nating talakayin ang mga issue of acquisition and allocation, magagawa natin ito. Pinilit ni Talia na iayon ang sarili sa plano ni Marian, ngunit sa kaibuturan niya alam niyang ito ang tanging paraan, kaya tumalikod siya at umalis sa conference room. Lahat ng ekonomiya ng mundo ay nakatuon sa silangan ngayong gabi habang ang mga sangay ng Yellow International sa buong mundo ay nakatanggap ng matinding dagok na nagdulot ng matinding pressure na tumaas. Ang kanilang malalapit na kakompetensya ay malinaw na nagagalak sa tila mahirap na sitwasyon sa Yellow International. Ang korporasyon na nang ibabaw sa iba't ibang sektor ay nasa bingit ng pagbagsak, habang ang iba ay nakiramay sa likas na malas na ipinagkaloob sa kumpanya. May ilang mga manunood pa nga na hinuhulaan na sa lahat ng asset na pagmamay-ari ng Yellow International, tanging ang entertainment branch na kumpanya ang makakaligtas sa sakuna. Iyon ay dahil batay lamang sa kahangahangang impluwensya ni Lysander Hui, ang kumpanya ay maaaring makakuha ng malaking halaga ng kita sa mga inaasahang taon. Sa tahimik ngunit magulong gabing ito, sa tabi ng karagatan ng Stonegate ay nakalatag ang maraming villa na parang sanatorium na itinayo ng gobyerno ng Zeneca. Habang naganap ang sakuna, sa loob ng isa sa mga villa na iyon ay isang ganap na kakaibang kwento. 679. May mga armadong militante na nagpapatrolya sa lugar, nagmamarcha sa tunog ng isang sipol. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, ito ay hindi isang base militar o anumang military training camp para sa bagay na iyon. Isa lamang itong pasilidad ng pagre-retiro para sa mga militante, na may ilang magkakatulad na lugar na nakakalat sa buong bansa. Hindi na kailangang sabihin, ang mga lugar na tulad nito ay karaniwang iniiwan na bakante at hindi pinapanatili. At sa gilid nito na nakaharap sa baybayin, isang mansyon ang nakatayo na kitang-kita ang ilaw sa unang palapag. Isang malaking alpombra na gawa sa Mediterranean ang sumasakop sa halos lahat ng sahig ng plywood. Ang mga light brown na leather cushions ay isinama sa ilang mga magarang redwood na piraso ng muebles.
Ang mga sulok ng silid ay nagtataglay ng mga obra maestra ng mga kilalang iskultor at mga vintage $1,000,000 na painting. Sa gitna ng lahat ng ito ay isang malaking nakamount na telebisyon kung saan ang mga balita sa pananalapi ng mga dayuhang satellite broadcast ay nagpapakita. Mayroong dalawang mas maliit na monitor na may patuloy na pag-update ng data ng stock market sa gilid nito. Sa tapat mismo ng silid ay isang lalaki na nakabukas ang tuktok ng kanyang kamiseta, habang siya ay nakahiga sa sopa na may hawak na isang baso ng dugong pulang alak sa kanyang kamay. Halatang nasiyahan siya sa ipinakita sa mga screen. Sa hindi kalayuan sa lalaki ay may isang babaeng mapatla at payat na pare-parehong nakatutok sa balita. Pero iba ang ekspresyon ng mukha niya, mula sa pagkabalisa hanggang sa pag-aalala. Sila ay walang iba kundi si Malcolm sa pansamantalang pag-atres mula sa bagyong nilikha niya, at si Danica na nawala ng malay at pilit na dinala. Sa sandaling ito, ang pinakabagong mga update mula sa balita ay tungkol sa isang maliit na halagang yellow shares na binibili sa Nasdaq. Nakita ni Malcolm ang mga headline at napatawa siya. Wow! Talagang desperado na si Marian na pekay ng ilang individual na mamimili para bilhin muli ang kanyang mga stock. Ano ba talaga ang magandang ay dudulot nito sa kanya? Napaka-delusional idiot. Danica, lumapit ka at tingnan ang iyong charismatic, perpektong Boss Lysander. Lumalabas na ordinaryong tao lang siya gaya ng iba. Malungkot na lumingon sa kanya si Danica at nagtanong, Malcolm, bakit mo ginagawa ito? Paano ka makikinabang sa pagkabangkarote ni Yellow? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Malcolm, hindi ko sinabing gusto kong gumuho si Yellow. Gusto ko lang masaksihan ang pagbagsak ni Marian. Kapag naabot na ng plano ang inaasahang resulta nito, hindi na magiging karapat-dapat si Marian para sa papel ng CEO ni Yellow. Doon ako babalik upang gumanap bilang bayani. Natakot si Danica sa kanyang mga sinabi. Bakit mo gustong gawin iyon? Ngumisi si Malcolm, ang Yellow International ay walang iba kundi isang korporasyong napakaliit para sa aking gana. Ngunit muli, hindi ko inaasahan na mauunawaan mo ang aking mga ambisyon. At saka, binabawi ko lang kung ano ang nararapat sa akin. Baliw ka. Bakit ka? Si Danica ay nabigla sa mga bagay na natuklasan niya. Natarante siyang tumayo at nagpahayag, Malcolm, babalik ako para suportahan si Boss Lysander. Kahit na ito ay nawawalan ng dahilan, ibibigay ko pa rin ang lahat para makasigurado. Siguraduhin hindi mo makukuha ang gusto mo. Nang matapos si Danica, tumakbo siya patungo sa labasan ng mansyon. Agad na inihagis ni Malcolm ang kanyang wine glass sa tabi habang ang red wine ay tumapon sa buong redwood tile, habang siya ay sabay na kumapit kay Danica at niyakap siya mula sa likod. Nagpumigla si Danica na makalaya ngunit walang resulta. Sinubukan niyang kagatin ang balikat nito ngunit persigido itong pigilan siya doon. Sa huli ay napaiyak siya at inangat ang kanyang ulo. Malcolm, bitawan mo ako. Pakiusap, itigil mo na ang kabaliwan na ito ngayon din. Napuno ng galit ang mga mata ni Malcolm habang tinutuya, bakit, hindi mo na ba ako mahal? Masakit ba sa iyo na makita akong gumaling? Ganun ba kahalaga si Marian sa iyo kaysa sa akin? Tahimik na tinitigan ni Danica ang lalaking minsan niyang minahal bago siya umiling. Hindi mo ikinukumpara ang mansana sa mansanas. Si Boss Lysander ang senior ko. Ikaw ang lalaking mahal ko. Hindi ako papayag na patuloy kang mahulog sa kanal na ito. Ayokong umupo at panoorin kang mabaliw. Matigas na sagot ni Malcolm, kailangan mong malaman, sa aking mga plano, ikaw ay isa lamang piraso ng chess. Isang sangla na napakaraming gamit bago ko itapon. Natigilan si Danica, nakaramdam ng matinding kirot sa puso. Ngunit, nagpakawala ng mahabang hininga si Malcolm na pagpasyahan kung isama ka rito. Nanginginig ang katawan ni Danica habang bumibilis ang kanyang paghinga. Isang mapait na ngiti si Malcolm habang sumagot, Danica, hindi mo ba alam kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo? Alam mong ginamit kita. Pero sa ngayon, gusto talaga kitang nasa tabi ko. Kapag naging CEO ako ng Yellow o nakamit ko pa ang mas malalaking bagay, magiging Mrs. Lee ka na. Tiyak na mas maganda ito kaysa sa mahinang posisyon ng assistant na nakukuha mo ngayon.
Napayuko si Danica habang tumutulo ang mga luha sa carpet. Nanatili siya sa ganoong posisyon ng ilang sandali bago tuluyang itinaas ang kanyang ulo habang sinabing, "Salamat sa paglilinaw. Natutuwa akong marinig iyon mula sa iyo. Kahit anong gawin mo, o maging ano ka, mamahalin pa rin kita." Masayang sumagot si Malcolm, "Ibig mong sabihin, sorry." Nagpatuloy si Danica bago siya makatapos, "Sa kabila ng gusto ko na magtagal tayo, kailangan ko pa ring bumalik kay Yellow, para tulungan si Boss Lysander. Ako ay isang walang muwang na maliit na tanga at hindi gaanong mahalaga ang posisyon. Ngunit mali pa rin na umupo ng walang ginagawa habang lumulubog si Yellow. Bakit mo itatapon ang puso ko para sa babaeng kinaiinisan ko?" Nawala si Malcolm habang galit na galit niyang niyugyog ang katawan ni Danica. Samantala, si Danica ay nakikiramay na nakatingin sa lalaki habang siya ay nababaliw. Nakangiting sumagot siya, "Iyan ay dahil, higit sa anupaman, nais ko na ang bata sa loob ko ay magkaroon ng isang matuwid na ama." Natahimik ang buong salas, ang tanging ingay ay ang na-broadcast na cable news. Natigilan si Malcolm nang marinig ang mga salitang iyon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagkalito. Sa ilalim ng parehong kalangitan sa gabi sa Stonegate, inayos ni Justin ang kanyang emosyon bago bumaba ng kotse at naglakad papunta sa istasyon ng pulis. Nadismaya siya sa abnormal na mataas na dalas ng mga pagbisita niya sa mga istasyon ng pulisya kamakailan. Maaaring isipin ng isa na sinusubukan niyang magkaroon ng relasyon sa pulisya. Habang pinag-iisipan niya ang mga potensyal na pakikipag-ugnayan na maaari niyang gawin sa pulisya, habang iniisip din kung paano aaliwin si Melinda pagkatapos ng insidenteng iyon, isang pamilyar na silhwete ng kagandahan at kagandahan ang lumabas mula sa istasyon ng pulisya. Sa kanyang buong office attire ay si Melinda. Kamukhang kamukha niya nang ihatid siya noong tanghali. Ang pinagkaiba lang ay ang dagdag na pagod sa kanyang mga mag-aaral. Nakatitig sa lalaking nakatayo mismo sa dulo ng pababang mga hakbang, si Melinda ay natarante ng ilang saglit bago siya tuluyang bumili sa kanyang mga yapak habang siya ay sumugod patungo sa kanya. "Justin, bakit ka nandito? Tumigil ka sa pagtakbo, naka-heels ka." Hinawakan ni Justin ang kanyang babae sa baywang habang inis kanya ito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nang malaman niyang walang mali, curious niyang itinanong, "Nakahanap ako ng ebidensya na magpapatunay na wala kang kasalanan. Nagmadali akong pumunta dito para sunduin ka. Pero bakit kanila pinalabas ng maaga?" Nakuryente si Melinda habang nagtatanong, "Sino? Anong ebidensya?" Maikling buod ni Justin kung paano manipulahin ni Melinda ang hard disk mula sa isang photostat machine para makakuha ng access sa mga classified na dokumento. Tungkol naman sa pagkalason ni Marian, nadama niya na ito ay pinakamahusay na pag-usapan sa ibang pagkakataon. Masayang nagpatuloy si Melinda, "Alam kong may mali kapag patuloy siyang pumunta sa opisina ko. Ngunit hindi ko akalain na ito ay isang pang-aakit. Sa totoo lang pagdating ko sa istasyon ng pulisya, nagpadala na si Boss Lysander ng mga abogado para ipagtanggol ang aking mga karapatan bilang isang sibilyan na nasa ilalim ng kustodiya, kaya walang ginawa laban sa akin. Ilang simpleng tanong lang tungkol sa mga detalye ng insidente. Ginawa iyon ni Marian." Natigilan si Justin. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito? Inilibot ni Melinda ang kanyang mga mata. "Tanga ka, gumawa ka ng malaking kaguluhan kaninang tanghali sa meeting. Paano mo siya tatayo sa harap ng napakaraming tao? Kahit sinong asawa ay may inis kapag ginawa iyon ng asawa nila. Pero kalmado lang siyang pipino sa lahat ng oras. Kung ako iyon, natataka na sana kita ng takong." Humajejek si Justin nang nakakahiya. "Gusto ko lang masigurado na ayos ka lang dahil kinukulit ka ng lahat." "Oo. Ngunit iyon ay dahil ang sitwasyon ay nakasentro sa paligid ko," sagot ni Melinda, "kahit na ako ay maling akusado, kaya ko pa ring pigilan ang aking sarili sa ilalim ng kontrol. Pagkatapos ng lahat, ito ay para sa higit na kabutihan na ako ay ipinadala sa istasyon ng pulisya. Sa isang paraan, ito ay isang paraan ng proteksyon para sa akin pati na rin ang isang pagkakataon para sa akin na patunayan ang aking kawalang kasalanan."
Sa tingin mo ba talaga ang iyong asawa, bilang isang tao, kung ano ang maaari mong gawin ang problema sa akin, kung ikaw ay isang nincompoop? Sa palagay niya ay hindi pa. Medyo naiinis si Justin. Naunawaan niya na siya ay maliit, lalo na ang mga may kinalaman sa kanyang mga babae. Sa kabila ng kung gaano kabilas ang paglaki ng kanyang paglilinang, ang kanyang kapanahunan ay magkasing kahulugan pa rin sa kanyang edad. Nagpatuloy si Melinda, kaya't huwag mong sisihin si Boss Lysander sa pag-iwas nito sa iyo. Ikaw ang sumusubok na makipag-away sa kanya. Nakapout si Justin habang dumiretso sa kanyang mga pisngi at binigyan ng matagal na kurot, na nag-udyok sa kanya na umungol bago nag-aalalang tumingin sa paligid upang matiyak na walang nakakakita nito. Sige, pwede ka nang huminto. Kailangan mo akong iwan na may kaunting pagmamataas. Hindi ako santo, kaya normal lang ang magkamali. Awkward na ngumiti si Justin. Si Marian ay malinaw na may ilang naka-embed na intensyon nang sabihin niya sa akin na sunduin ka. Pero iikli na lang natin sa ngayon. Ngayong ayos ka na, dapat kitang ibalik sa kumpanya. Mas malala ang sitwasyon doon kaysa dati. Naunawaan ni Melinda na ang kalubhaan ng insidente ay hindi biro. Sumakay siya sa kotse niya at bumalik silang dalawa sa headquarters ni Yellow. Ngunit habang pabalik na siya, muling nakatanggap ng text message si Justin. Si Adeline ang nakastok kay Malcolm sa lahat ng ito. 700. Tiningnan ito ni Justin, nagpakawala ng mahabang buntong hininga, at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nakita ni Melinda ang bahagi ng mensahe. Napuno ito ng mga salitang Italyano. Naguguluhan siyang nagtanong, banyaga ba siyang kaibigan mo? Malabo nang ngumiti si Justin. I guess masasabi mo yan. Mukhang may bumabagabag sa iyo, tanong ni Melinda sa tono ng pag-aalala. Saglit na nag-isip si Justin bago niya sinabi ang nasa isip niya, babe, sa tingin mo ba ay isang brutal at walang pusong tao si Marian? Nahuli si Melinda bago niya sinaktan si Justin ng walang tigil, hindi alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Frustrated na sabi niya, bakit ka magtatanong ng ganyan? At tungkol pa sa asawa mo. Alam kong ako ang third wheel dito pero huwag mong asahan na magsasalita ako sa likod niya. Pinilit ni Justin na ngumiti ng malungkot. You misunderstood. I was just casually asking about what you feel about Marian. Not chismis behind her back. Binigyan siya ni Melinda ng tingin ng paghamak. Siya pagkatapos ay tunay na nag-isip tungkol sa kanyang sagot bago siya sumagot, kung kailangan ko talagang sagutin, pakiramdam ko. Ito ay totoo sa kalahati ng oras. Ipinagpatuloy ni Melinda, si Boss Lysander ay tiyak na hindi isang mahina ang pag-iisip na tao, kung tutuusin. Tulad ng nakaraang krisis sa Goodman sa Europe, si Boss Lysander ay walang pag-aalinlangan na pinatuyo ang latian. Ang kanyang mga aksyon ay tiyak na hindi para sa mahina ang puso. Not to mention the time when she just promoted to the CEO, kakapasok ko lang sa kumpanya sa loob ng mahigit 1 taon. She unapologetically flushed out highly ranked senior employees that on opposition through direct and indirect way. She drove them out from the company sa kabila ng lahat ng trabaho na ginawa nila sa nakaraan para sa kapakinabangan ng kumpanya. Kung hindi yun ang kaso, hindi sana si Boss Lysander ang nagmamay-ari ng higit sa 70% ng mga share ng kumpanya noong nakaraan. Ang malaking mayorya nito ay nagmula sa mga kamay ng ating mga dating major shareholders, na ang ilan sa kanila ay kinailangan pang magdeklara ng bangkarota dahil sa kanya. Bahagyang nagulat si Justin habang ngumiti siya ng mapait. No wonder she had such a big slice of the company all to herself. Ninakawan pala niya ang ibang investors ng shares nila. Sok-sok. Hindi nakakapagtaka na marami siyang naging kalaban sa daan. Inilibot ni Melinda ang kanyang mga mata. Bueno, siya mismo ang nakakuha nito, hindi ba? Sa mundo ng negosyo, ang isang pagkawala ay isang kawalan. Bagamat marami ang napupuot sa kanya dahil sa kanyang walang awa na personalidad, lahat sila ay tunay na gumagalang sa kanyang kakayahan. Tumango si Justin. Kung gayon, paano ang iba pang kalahati? The other half would be
Ngumiti siling Melinda bago siya nagpatuloy, na ang sinumang empleyado na maaaring mag-alay ng kanilang puso at kaluluwa para sa kumpanya ay kikilalanin at lubos na gagantimpalaan. Oh yeah! Not to mention the charitable contributions made by Yellow International has ranked top 3 within the country year after year. Boss Lysander ay ayaw din silang i-publicize, kaya ang media, bihira kaming magulat tungkol dito. Alam din ni Justin ang panig niyang ito. Pagkatapos ng lahat, panapanahong binibisita ni Marian ang mga ampunan upang makilala ang mga bata. Sa paglipas ng panahon, kitang-kita na ginawa niya ito ng buong katapatan. Sa lahat, personal kong nararamdaman na bukod sa tunggalian at kompetisyon sa negosyo, si Boss Lysander ay talagang may panig sa kanya na tunay na mapagmahal at mabait. Ito ang pinakahalata sa lahat ng mga halimbawa, habang kami ni Talia ay may relasyon sa kanyang asawa, hindi siya nawala ng tiwala sa alinman sa amin. Hindi ako naniniwala na ang isang taong tulad nito ay maaaring magmaltrato sa kanilang mga mahal sa buhay at hindi siya ang dahilan kung bakit palaging nalulugod ang kanilang mga mahal sa buhay. Tumawa si Melinda bago siya bumulong, "Oh, mangyaring huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol sa anumang sinabi ko dito. Hindi ko gugustuhing makipagsapalaran na matanggal sa trabaho." Pilit na napangiti si Justin, ngunit sa pagkakataong iyon ay nakaramdam pa rin siya ng kasalanan. Tama si Melinda. Kahit na para sa isang taong naglalakad tulad ni Kevin Lysander, hindi makayanan ni Maria na panoorin siyang mamatay, sa ilang mga paraan ay talagang may gininto ang puso siya. Paano kung gusto ko siyang protektahan ngunit sa proseso ay masaktan ang isang taong labis niyang pinapahalagahan? Ano sa palagay mo ang gagawin niya? Casual na tanong ni Justin. Anong balak mong gawin? Agad na nakuha ni Melinda ang mas malalim na kahulugan sa kanyang tanong. Wala, ito ay isang hypothetical na tanong. Mabilis itong inalis ni Justin. Saglit na nag-alinlangan si Melinda bago siya nagpatuloy, kung mayroon talagang isang bagay, iminumungkahi kung huwag mo nang gawin ito. Si Boss Lysander ay may matigas na personalidad. Kahit na hindi kanya kinasusuklaman, maaaring kailanganin niya ng ilang oras bago siya makamove on dito. Dahan daw ang bumantong hininga si Justin, ayaw nang magsalita pa. Habang ipinapadala si Melinda sa opisina, naghanap si Justin ng isang liblib na sulok at tinawagan si Adeline. Agad na iniulat ni Adeline na nakabuntot kay Malcolm ang lahat ng kanyang naobserbahan, "Kamahalan Pluto, humihingi ako ng paumanhin ngunit pansamantalang hindi ako makalapit sa mansyon." Sa halip na ang karaniwang presensya ng infantry, parang mayroon silang isang pangkat ng mga espesyal na tauhan ng ops na nagbabantay sa mansyon. Talagang matutuklasan ako kung lalapit ako sa akin. Pero natutuwa akong disarmahan ang mga lalaking ito ng kaunti. Ng oras. Hindi yun kailangan, hindi sila ang kalaban. Kailangan mo lang bantayan ang anumang paggalaw sa loob at labas ng mansyon. Maaari mong tawagan si Moren para sa mga reinforcement. Siguraduhing masusubaybayan ng mabuti ang anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Malcolm at ng outside world, utos ni Justin. Napansin. Pagkatapos niyang tapusin ang tawag, pinag-iisipan ni Justin ang susunod niyang gagawin. Kung magpapakita siya sa pinagtataguan ni Malcolm ngayon, wala talagang magagawa. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalaking isyo ay kay Yellow. Kahit na posibleng mag-pump ng 10 bilyon sa mga pondo ng pamumuhunan upang potensyal na mailigtas ang sitwasyon, malinaw na hindi ito masyadong praktikal. Ang problema ay hindi pera, ngunit ang imahe ng kumpanya at si Marian mismo, isang hakbang na hindi pinapayagan ng kanyang pagmamataas na gawin niya. Hanggat hindi pa lumilitaw ang utak ni Malcolm, si Justin ay hindi nagmamadaling mag-swap sa lambat. Kahit na hindi makatakas si Yellow sa krisis na ito, kailangan niyang tiyakin na babayaran ng salarin ang presyo. Samantala sa Central City, kumpara sa iba pang nangingibabaw na angkan, ang Nigel angkan ay may pinakamalapit na kaugnayan sa pamahalaan. Maliban sa kanilang bakanteng ancestral home, ang kanilang mga tirahan ay matatagpuan sa gilid ng mga tanggapan ng gobyerno. Pinaghalo ang modernong disenyo sa paligid ng opisina nito. Pagkauwi kaagad mula sa opisina ng Premier, si Gilmore ay dumiretso sa kanyang silid-aralan nang hindi naglalaan ng oras para magpahinga.
Matapos ibitin ang kanyang coat, binuksan niya ang kanyang laptop para mag-browse ng pinakabagong balita. Sa tuktok ng pahina ay walang iba kundi ang kaguluhan sa Yellow International. Malalim na sumimangot si Gilmore bago niya biglang kinuha ang kanyang telepono sa kanyang gilid at nag-dial ng numero. Nakakonekta ang tawag sa loob ng ilang segundo. Maririnig ang ingay ng hiyawan ng mga babae at malakas na musika. Habang maingay ang paligid, sumigaw ang lalaki sa telepono, "Premier Nigel, ano ang nagtulak sa iyo para i-dial ako sa oras na ito?" Naiinis at nabalisa si Gilmore habang umungol, "Minister Jean, bilang isang pangunahing miyembro ng sentral na pamahalaan, lubos kong inirerekomende na itaguyod mo ang isang kagalang-galang na pamumuhay." Ang ministro ay tumawa ng histeryoso habang sumagot, "Nako, mali ako, Premier Nigel. Nagkataon lang na nakasama ko ang isang matandang keskwela. Gayunpaman, iisipin ko ang iyong payo." Si Gilmore ay kitang-kitang nagmamadaling ipasa ang mensahe habang siya ay nagpatuloy, "Nalaman ko lang kaninang hapon na may nangyari sa Stonegate, tama ba ako? Dahil nasa pamamahala ng Banking Regulatory Commission, gumawa na ba si Minister Jean ng anumang kontrahakbang hinggil doon, siguro?" Nagbigay si Ministro Kim ng isang naantalang tugon, "Marahil sa impluwensya ng alkohol." "Ang sinasabi mo sir ay tapos na ang krisis sa Yellow International, tama ba?" "Naku, walang duda na napakalaking problema iyan, pero sa lahat, para mapanatili ang malusog na kompetisyon sa pagitan ng mga negosyo, masisiguro lang natin na mananatiling neutral ang mga bangko. Si Yellow ang kingpin sa lahat ng mga negosyo ng Stonegate. Ang kaligtasan nito ay walang alinlangan na kaakibat din ng ekonomiya ng Central City. Hindi natin dapat hayaang bumagsak ito ng ganito. Minister Kim, tiyaking lahat ng malalaking bangko ay nag-aalok ng epektibong suporta sa kumpanya. Inaasahan kong magiging aktibo ka sa bagay na ito, lecture ni Gilmore. Si Ministro Kim, gayunpaman, ay medyo natulala sa kanyang desisyon ngunit gayunpaman ay nararamdaman ang kanyang pagkaapurahan sa bagay na iyon. Kaya, masunurin siyang sumang-ayon, sige. May balidong punto si Premier Nigel. Uutusan ko ang aking mga nasasakupan na ayusin ang suportang pinansyal para kay Yellow nang naaayon." Si Gilmore Nigel ay agresibong sumingot bago siya determinadong ibinaba ang tawag. Habang pinapakalma niya ang sarili, nag-aalalang umikot si Gilmore sa paligid ng kanyang silid bago siya tuluyang tumigil. Tahimik niyang kinuha ang kanyang malite, at hinanap ang laman ng isang dilaw na larawan, na nasa loob nito ang mukha ng isang nakabibighani na batang babae. Sa mga sandaling ito, narinig mula sa labas ng kwarto ang boses ng isang babae. "Gilmore, nandyan ka ba? Papasok na ako. 701. Mabilis na ibinalik ni Gilmore ang larawan sa drawer nang sumagot siya, "Carmela, nasa loob ako." Dahan daw ang itinulak ni Carmela ang pinto na may hawak na tasa ng tsaa, bago ito magiliw ng ngumiti kay Gilmore at sinabing, "Bakit ka nagkukulong sa loob pagkatapos ng trabaho? Postahan ako na ang mga nakaraang araw ay naging abala para sa iyo. Dito, binilhan kita ng American Ginseng Tea." Medyo naantig si Gilmore sa kanyang pagiging maasikaso, habang tinatanggap niya ang tsaa mula sa kanya. Sumagot siya, "Dapat ay suot mo ang iyong sarili. Tandaan na alagaan mo rin ang iyong sarili." Ngumiti si Carmela habang umiiling. Ang kanyang line of sight gayunpaman ay nagkataon na sumilip sa display ng monitor. Nagulat siya sa nakita niya. Humigop si Gilmore mula sa tasa bago niya napansin na si Carmela ay abala sa kanyang computer display. Awkwardly niyang inilipat ang topic habang sinabi niyang, "Oh yeah, ayaw pa rin bang bumalik ni Carmela?" "Oo." Bumalik si Carmela para tingnan siya, walang magawang ngumiti. "That kid is in it for the long run. And you too? Why do you have to push him that far? Ano man ang ginawa niya, siya pa rin ang nag-iisang anak natin. You should give him a chance." Ha! Isang maliit na kabiguan at siya ay natalo. Paano ko nga ba aasahan na siya ang papalit sa angkan? Noong bata pa ako, wala ako. Lahat ng mayroon ako ngayon ay bunga ng aking dugo, pawis, at luha. Nagawa ng bata na makakuha ng posisyon sa kanyang sarili sa murang edad. Ano pa ba ang gusto niya?
Naniniwala akong pagkakamali ko ang pagpapalayaw sa kanya ng ganito. Naiisip niya na ang lahat ng tao ay ang kanyang presensya. Patungo sa Gibson clan na humantong sa kanyang patibong, walang pag-aalinlangan na sabi ni Gilmore. Tumango si Carmela. Bueno, hindi may kakaila iyon. Mula nang mamatay si Lolo, habang tayo pa rin ang sentro ng atraksyon, ang ating kapangyarihan sa kabuuan ay napaka-debatable pa rin. Hindi natin maaaring ituloy ang dalawang elder ng Gibson at Lee clans. Napabuntong hininga si Gilmore habang binibigyang diin, isinasaalang-alang ang lahat, dapat mong payuhan siyang matipid na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Kung hindi, wala akong ibang pagpipilian kundi ipadala siya sa ibaba ng hierarchy upang turuan siya ng leksyon. Natakot si Carmela sa kanyang proklamasyon habang sinisiyasat niya, pinapaalis mo ba siya sa labas? Ginagawa lang iyon ng iba para sa kanilang resume. Kailangan pa ba iyon dahil sa katayuan ng ating angkan? Saan mas mahusay na maasa ang kanyang kakayahan kaysa sa Central City? Gilmore, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Maaaring ang anak natin ay walang muwang at walang hiya, ngunit hindi niya tayo binaygo kapag nangyari iyon. Napayuko si Gilmore. Wala siyang balak makipagtalo sa asawa. Si Carmela, na puno ng kawalan ng katiyakan, ay bamulong, ikaw ay nag-aalala sa anak ni Selena Campbell, hindi ba? Nanginginig ang kamay ni Gilmore habang bahagya siyang nakahawak sa kanyang tasa, nakatitig kay Carmela na tulala. Bakit, ikaw ba? Mukhang dismayado si Carmela habang sumagot, alam kong may kasaysayan kayo ni Selena noong araw. Hindi na nakakagulat doon. Nang maglaon ay nagpakasal siya sa pamilya Lysander at isinilang si Marian, at nagkaroon kami ng anak. Mula noong araw na iyon ay naging matatag at masaya kami, kaya hindi ko na sinabi iyon. Palihim na nakahinga ng maluwag si Gilmore habang nahihiyang ngumiti. Gayunpaman, siya ay anak ng isang matandang kakilala. Ngayong wala sa kanyang mga magulang, pakiramdam ko ay responsable ako sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi pa banggitin ng Yellow International ay ang pangunahing adhesion sa husay sa pananalapi sa loob ng Central City. Talagang nais kong manig sila. Isang sulyap ng kawalang kasiyahan ang sumilay sa mga mata ni Carmela bago niya itinaas ang kanyang ulo. Nakikita kong gaano kakabisi sa mga araw na ito, isantabi na lang ang bagay na ito. Dahil nagkataon na pupunta ako sa Stonegate bukas para sa inspection ng site, bakit hindi mo ako hayaang kunin ito at mamagitin sa koneksyon doon bilang kapalit mo? Naniniwala ako na mas mabuti para sa kanila kung matutulungan ko sila ng pisikal. Seryoso ka ba? Bahagyang hindi makapaniwala si Gilmore. Carmela rolled her eyes as she emphasized, sa tingin mo ba ay kapuputin ko ang kanyang anak dahil lang sa may nakaraan kayo ni Selena? Inosente ang bata. At saka, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng ekonomiya ng ating bansa. Naantig, tumayo si Gilmore at hinawakan sa kamay ang asawa. Sa lahat ng mga taon na ito na dumadaan sa hirap at ginhawa, lubos akong nagpapasalamat sa iyong presensya. Ngunit sa wakas ay nakita ko na kung gaano kakamahabagan at nagigilty ako na hindi pa kita tinatrato ng mas mabuti. Sa totoo lang, inaasahan kong magagalit ka sa aking pag-aalaga sa bata. Ngunit para sa iyo na gumawa ng inisyatiba upang umakyat at tulungan siya ay talagang ibang bagay. Umiling si Carmela habang nagbibigay ng tame time ng ngiti, ang nasa isip ko lang ay suportahan ka sa mga bagay na ginagawa mo. Magiliw na tinitigan ni Gilmore ang kanyang asawa, unti-unting natubagan ang kanyang mga mag-aaral bago niya ito tuluyang niyakap ng buong lakas. Samantala, ang punong tanggapan ng Yellow International ay maliwanag. Malalim na ang hating gabi, ngunit walang umalis sa kumpanya. Ilang off-duty na empleyado ang nagkusa na bumalik sa opisina, habang lumipat sila ng posisyon sa mga nasa trabaho, na nagbibigay sa kanila ng kinakailangang pahinga. Alinsunod sa iminungkahing diskarte ni Marian, bawat 10 minuto, ang mga accountant sa loob ng kumpanya ay hiwalay na bibili ng maliliit na halaga ng mga stock ng kumpanya, habang ang ibang mga departamento ay gaganap sa papel sa pagkumbinsi sa mga mamumuhunan na panatilihin ang tiwala sa kumpanya. Sa pangunahing bulwagan ng komperensya, si Melinda Brown at ilang iba pang mga opisyal ng ehekutibo ay tinatalakay ang ibang mga posibleng paraan upang malunasan ang sitwasyon.
Umupo mismo si Marian sa kanyang commanding seat, matamang pinagmamasdan ang patuloy na pag-update ng financial data na ipinapakita. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Hindi nagtagal ay napansin na ng lahat ang bango ng mga pampalasa, dahilan upang ang lahat ng mata ay nakatuon sa pintuan. Haha, lahat kayo ay may mahusay na pangamoy, hindi ba? Hawak ni Justin ang maraming bag na may iba't ibang laki habang masaya niyang iniwan ang mga ito sa conference table, sa itaas mismo ng ilang mga dokumento. Kung ito ay bago ang insidente, marami ang hindi nasiyahan sa pabago-bagong pagkagambala ni Justin, ngunit ngayong kilala na siya bilang asawa ng CEO, walang sino man ang nanganganib na kumuha ng buto sa kanya. Director Gibson, ano ito? Isang mataas na ranggo na executive ang bumasag ng yelo. Si Marian, walang malasakit, ay inilipat ang kanyang atensyon kay Justin. Ano pa kaya ito? Hapunan na, sagot ni Justin habang kinukuha ang pagkain sa loob ng mga plastic bag. Hindi nagtagal ay inilagay na ang mesa na may mga malaskewer, fried rice cakes, deep fried loin at isang hanay ng iba't ibang merienda sa night market. Ang mga empleyado ay walang maayos na pagkain mula noong tanghalian, at ngayong gabi na, ang mga karaniwang pagkain na kadalasang binabaliwala ay nakikita na ngayon para sa sore eyes. Ngunit pinigilan nila ang kanilang pagnanasa at tinitigan si Marian ng may matinding titig, naghihintay ng kanyang pahintulot. Huwag akong titigan, kumain ka na. Tumango si Marian habang nagbibigay ng pahintulot. Ang mga empleyado ay masayang pumunta sa mga merienda habang ang bawat isa ay kumuha ng isang bagay bago lumamon. Iniabot ni Justin kay Melinda ang isang mangkok ng beef noodles bago siya kumuha ng ilang stick ng mutton skewer at dinala ito kay Marian. Eto, buksan mo ang bibig mo. Nakasimangot si Marian habang bamulong, bakit si Melinda ang kumuha ng beef noodles pero mutton skewers lang ang pwede kong kainin. Sa kabila ng pabulong, narinig ni Melinda na nasa malapit na sulok ang lahat ng sinabi niya habang inilibot niya ang paligid ng silid at napansin niyang walang alinlangan na siya lang ang may pansit, ngunit sa huli ay huminto siya habang nakayuko, na nagkunwaring hindi napansin ang anomalya. Humalaklak si Justin habang inilapit ang sarili sa tenga ni Marian bago niya sinabing, Melinda has her dad to watch after her. It's not the end of the world kung mawawalan siya ng trabaho sa yelo. Kaya pa rin siyang alagaan ng tatay niya. Ikaw naman, kapag hindi ka na CEO kailangan mong pumunta para magbenta ng mutton skewers. So for the best time to get to the best time. Humiram ng mga kagamitan sa isang stall para saglit na iiho ang mga ito. Nahihiya si Marian habang agitated na nakatitig sa kanya. Nakakatawa ba? Hindi ko kailangan ng panahon para masanay. Nagkibit balikat si Justin habang tinutuya, kung hindi ka kumakain, ipapasa ko na lang din ito kay Melinda. Sayang, matagal akong nag-ihaw nito. Agad na sumagot si Marian, sandali. Ako, hindi pa ako kumakain ng hapunan. Akala ko ba sinabi mo lang na hindi mo na kailangang masanay? Wifey, paano ka ba mabilis magbago ng isip? Inosenteng tanong ni Justin. Well, iyon ang ginagawa ng mga babae. Kaya kung punuin ang aking tiyan ng mga ito, hindi ba? Hindi nagatubili si Marian habang inalis niya ang mga ito sa mga kamay ni Justin at nagsimulang kumagit. Ang mga ehekutibo ay kumakain ng merienda habang nagdadaldal sa isa't isa. Sa kabila ng kaguluhan ng kumpanya, nakita nilang nakakapreskong panoorin ang kanilang CEO na kumakain ng mutton skewers. Samantala, inilagay ni Justin ang natitirang mga tuhog ng tupa sa harap ni Marian. Mayroong hindi bababa sa 20 sa kanila. Paglingon niya, sinabi niya sa iba, bawal kumuha ng mga tuhog ng tupa ng asawa ko. Kapag nahuli ko kayo, sisipain ko kayo palabas ng gusali. Ha! Naiintindihan. Ang mga executive na naruroon ay natigilan sa kanyang sinabi, ngunit sila ay sumang-ayon sa huli. Kung tutuusin, hindi naman parang may mag-aaway sa kanilang CEO para sa pagkain. Itinaas ni Marian ang kanyang binti at bahagyang sinipa si Justin sa guya. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng kamatis, halatang nahihiya sa mga kinikilos ni Justin.
Si Justin ay buong pagmamalaki na humahajijek, na walang bakas ng kahihiyan habang siya ay nagpatuloy at inayos ang mga plastic bag, handang lumabas ng silid. Tinanong ni Marian, pupunta ka ba sa Talyes? Itinigil ni Justin ang kanyang mga yapak at sumagot ng may ngiti sa kanyang mukha, talagang matalino ang aking asawa. Si Marian ay wala nito. Ang konsiderasyon mo. Bumantong hininga si Justin, well it cannot be helped. I'm a busy man, after Talia kailangan ko pang maghatid sa Joyce. Si Joyce. Sa pagkakataong ito maging si Melinda ay nasa lahat ng tenga, habang pinupunasan niya ang kanyang mga labi na tumulo ng sabaw ng noodle ng baka. Nandito pa rin si Joyce. Siyempre, patuloy ni Justin na may pagmamakaawa. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakalabas para bumili ng hapunan. Ito ang tinatawag kong teamwork. Bueno, para sa akin ay naghahanap ka lang ng dahilan para pagtawanan. Nabalisa na kinagat ni Marian ang karne sa stick, naiinis na tingnan pa ang makapal na balat na brat na ito. Sa sandaling ito, inilipat ni Justin ang kanyang landas at sumugod patungo kay Marian, bago yumuko at binigyan siya ng mahigpit na paghalik sa mukha. Agad na nakuha ng tunog na iyon ang atensyon ng lahat sa loob ng kwarto. Natigilan si Marian habang hinahaplos niya ang gilid ng kanyang mukha na naging basa bilang resulta. Halos masuffocate siya sa biglaang pagmamahal ng publiko. Commendat si Justin habang sinasabi niya, kung ano man iyon, mag-relax ka lang. Ano man ang kahihinatnan, nandyan ako para tiisin. Panaginip na tinitigan ni Marian ang kanyang asawa, bago siya tuluyang natauhan at tumango. Huwag kang mabahala. Sa mga alamat, nariyan si Shishi ang femme fatale na ang kagandahan ay nagdala sa bansa sa kasaganaan. Maaari kang palaging maging Shishi sa aking tuhog na tuhog ng karne ng tupa. Buong pagmamalaking inihayag ni Justin habang hinahampas ang kanyang dibdib. Kanina lang ay naantig siya sa sinabi nito, ngunit ngayon ay wala siyang naramdaman kundi inis. Lumabas ka. Agad na lumabas Justin sa conference room, habang mayabang na kumakaway sa mga executive na naroroon, na nagudyok sa kanilang lahat na iikot ang kanilang mga mata. Sinubukan ni Melinda ang kanyang makakaya na huwag matawa habang patuloy na humihigop ng noodles. May naalala tuloy siya. Boss Lysander, kung tama ang pagkakaalala ko, magkakaroon ng 3 malalaking land auction bukas sa Sulo. Dati ay masigasig kaming magbid. Ngunit ngayong nasa mesa na ang aming mga card, dapat ba kaming magpatuloy ayon sa plano? Si Marian, nang makarinig ng impormasyon tungkol sa negosyo, ay agad na nagbagong anyo sa kanyang mabagsik at matigas na sarili. Siyempre itutuloy natin. Pero sa pagkakataong ito, magde-delegate ako ng ibang tao bilang kapalit mo, kailangan kitang mamuno sa Public Relations Department. Pero Boss Lysander, sa tingin ko ay hindi iyon nararapat. Naputol ang usapan ng isa pang executive. Bumaba na ng 30% ang presyo ng share natin. Kung itutuloy natin ang auction ng mga ganyang astronomical na halaga, lalo na kapag ang mga kalaban natin ay all on offense, hindi ba talaga tayo nagpapakamatay? Oo, Boss Lysander, dadalhin lang tayo nito sa point of no return. Halatang hindi nasisiyahan si Marian nang sumagot siya, alam ko ang mga kahihinatnan nito, ngunit kung tatanggihan natin ito, idineklara natin sa mundo na tayo ay talunan. Ang ating mga empleyado ay mawawalan din ng kumpiyansa. Nang marinig nila ang kanyang pangangatwiran, nakita nilang ito ay medyo makatwiran. Ito ay pinaka-nakakatakot kung ang isa ay mawala ang kanilang espiritu sa labanan. Sa sandaling ito, tumakbo ang isang pansamantalang assistant sa conference room habang nagmamadaling sinabi, Boss Lysander, mapangwasak na balita. Ang ilan sa aming mga pangunahing shareholder ay nagbabanta na palitan ang CEO, o ibebenta nila ang kanilang mga shares sa mababang presyo. 702. Lahat ng naruroon sa silid ay nagulat sa biglaang pagbubunyag ng balitang ito. Sa ganitong kritikal na sandali, bakit may gustong magpalit ng CEO? Sigh. Binili nila ang ating share sa halagang daan-daang milyon. Ngayong bumagsak ang halaga ng 30+%, madali silang nawala ng 10-10 milyon. Normal lang na nababalisa sila.
Matapang na sumagot si Marian sa assistant na iyon, ipaalam sa kanila na maaari nilang ibenta ang kanilang mga share kung gusto nila. Takot na takot ang katulong habang nagmumukha ng panlulumo. Boss Lysander, laban ba talaga tayo sa kanila? Oo, maliban na lang kung gusto mo akong mag-resign sa halip. Nagpa siya ang isa sa mga executive na ipahayag ang kanyang opinyon. Boss Lysander, bakit hindi mo ako hayaang makipag-ayos sa kanila? Kung itapon nila ang lahat ng 30% ng mga stock ng aming kumpanya na mayroon sila, kami ay halos masisira. Ngumisi si Marian, hayaan mo silang gawin kung ano ang gusto nila. Gawin mo lang ang sinabi ko. Binili nila ang mga stock sa doble sa kasalukuyang presyo. Ano ang iniisip mo na itatapon na lang nila ang lahat? Nagtinginan ng mga executive sa isa't isa habang napabuntong hininga na lamang sila sa pagkabigo, umaasa na tama ang desisyon ng CEO. Higit sa lahat, ang CEO mismo ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Ang pinakanasa panganib ay ang CEO mismo. Ano pa ang masasabi nila? Lumipas ang gabi sa abalang mga schedule at hindi mapakali na roller coaster ng mga kaganapan. Ang araw sa kalaunan ay pumwesto sa mataas na kalangitan, mainit at nakapagpapasigle sa kaibahan sa kapaligiran sa yelo. Sa mansyon sa tabi ng baybayin sa ikalawang palapag, unti-unting nabuksan ang mga kurtina habang sumisingaw ang sinag ng araw. Ang init na sumunod ay ipinare sa banayad na halimuyak sa hangin. Sa king-size na kama, sa ilalim ng malalambot na puting kumot ay naroon ang pagod na si Danica habang pinipilit niyang idilat ang kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, inayos niya ang namumugto niyang buhok bago itinaas ang katawan sa isang posisyong nakaupo. Pagkatapos ng kaguluhan kagabi, sa huli ay napagod siya habang nakatulog, at natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na gising sa kama. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng kwarto. Pumasok si Malcolm na nakahawak ang dalawang kamay sa isang tray. Nakalagay doon ang maliliit na plato ng mga diced na gulay at isang mangkok ng puting lugaw habang nilalamon ng bango ang silid. Habang papunta siya sa gilid ng kama ni Danica. Malumanay na sumang-ayon si Malcolm na nakangiti, "O ginaising ba kita? Hindi ako magaling magluto pero pinaghandaan kita ng makakain. Hindi ka pa kumakain simula kagabi kaya naisip ko na ang lugaw na ito ay makakagawa ng paraan. Kumain ka na." Tinitigan ni Danica ang inihandang almusal, at ang mainit na ngiti sa mukha ni Malcolm habang bumubulong, "Kung hindi mo ako pakakawalan, mas gugustuhin kong magutom." Agad na napilitan ang ngiti ni Malcolm habang pinipigilan niya ang kanyang galit, sinusubukan ang kanyang makakaya upang mamagitin sa sitwasyon sa pinaka-composed na paraan na posible. "Danica, alam mong hindi ko magagawa iyon. Dito mismo ang pinakaligtas na lugar para sa iyo. Sigurado akong malalaman nila na ako ang may kasalanan sa likod ng pagtagas. Kung babalik ka, huhulihin ka bilang kasabwat. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa iyo. I promise you, once the tides die down, you can go anywhere you want." Pilit na inilayo ni Danica ang kanyang ulo sa kanya. "Umalis ka na, hindi ako kakain. Kailangan mo." Nilakasan ni Malcolm ang kanyang boses habang nakadikit ang kanyang mga ngipin. "Isipin mo ang bata sa tiyan mo. Kahit ayaw mo, hindi mo naman hahayaang magutom ang anak natin, di ba?" Nanginginig si Danica habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mag-aaral, na halatang emosyonal. Isang mahabang buntong hininga si Malcolm. "Kahit anong mangyari sa atin, walang kasalanan ang bata." Lumingon sa kanya si Danica na may magkasalungat na emosyon. Nakita ni Malcolm na hindi lumalaban si Danica. Hinawakan niya ang sandok at sumandok ng lugaw, nilagyan ito ng laman sa isang mangkok. Hinaipan ito ng kaunti, inihatid niya ang lugaw sa bibig ni Danica. "Pakainin kita. Kunin mo na lang ito bilang pakiusap ko. Kumain ka na lang ha." Inilagay ni Danica ang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan habang huminga siya ng malalim at mahabang hininga bago tuyang ibuka ang kanyang bibig para kumain. Sa gitna ng pagsasara ng stock market, sa wakas ay nakuha ng mga empleyado ng Yellow International ang kanilang karapat-dapat na pahinga. Marami ang bumalik upang magpahinga habang ang ilan ay may iba pang mga pangako na dapat panindigan. Para kay Marian, pilit siyang iniuwi ni Justin.
Pagkatapos ng lahat, siya ay nagpunta ng isang buong araw ng walang maayos na pahinga, sa kabila ng nakababahalang katangian ng kanyang posisyon. Maaaring may iba pang sakupin ang ibang mga empleyado para sa kanila, ngunit siya ay nag-iisa. Kaya naman, sa kabila ng kanyang pagsuwi kay Justin ay uwi siya, halos agad siyang nakatulog nang makapasok sa kotse. Maya-maya ay nakarating na sila sa bahay. Hinawakan ni Justin ang kanyang kamay at inakay ang inaantok na si Marian papasok ng bahay. Sina Yuna at Rebecca na buong gabing nag-aalala ay naghihintay sa kanilang pagbabalik sa sala. Si Sheila, sa kabilang banda, ay nasa paghahanda para sa kanyang finals. Oh my, bakit parang namumutla ka? Lumapit si Rebecca kay Marian at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay habang siya ay nagtatanong. Puntahan mo na ang tulog mo. Nako, ano man ang sitwasyon sa kumpanya, kailangan mo pa ring unahin ang iyong kalusugan. Si Yuna naman ay naluluha, hindi makapagsalita. Pilit na ngumiti si Marian. Ina, Yuna, ayos lang ako. Aakyat na ako. Tumango si Rebecca at agad na inutusan si Justin, paakyatin mo siya. Hindi na siya makalakad ng diretso ngayon. Huwag hayaang mahulog siya. Maaari ko ring tulungan siyang mag-shower. Walang kahihiyang binitawan ni Justin ang isang biro. Little punk. Hindi ito ang oras para magbiro ngayon. Kinurot ni Rebecca ang kanyang anak sa braso bago niya ito balisang itinulak upang mabilis na samahan si Marian sa itaas. Maaaring nagbibiro si Justin, ngunit ang nakakagigil na tingin mula sa pagod na si Marian ay nagawa pa rin siyang takutin. Habang magkahawak kamay silang pumunta sa kanyang silid, napansin ni Justin ang halimuyak ng jasmine sa hangin, dahilan upang dilaan niya ang kanyang mga labi. Kung hindi niya pinahahalagahan ang pagkakataong ito, sino ang nakakaalam kung kailan darating ang susunod? Habang inaalalayan niya siya sa kama, si Justin ay nanatiling nakatalikod habang nakaupo siya sa tabi mismo ni Marian. Nanatiling alerto si Marian habang kalahating bumubulong, ano? Gusto mo? Bahagyang ngumiti si Justin. Huwag kang mag-overthink. Wala akong gagawin sa iyo kapag napagod ka na. Lagi kong iniisip ang pagtutulungan ng babae sa proseso. Si Marian ay nakatulog na nagudyok ng isang tugon na namutla kumpara sa kanyang mga nakagawiang pagsaway. Sige, lumabas ka na, kailangan ko ng matulog. Nanatiling tahimik si Justin habang nakahawak siya sa malambot na palad ni Marian bago idoloy ang daloy ng True Yuan sa kanyang katawan. Medyo natarante si Marian nang pumasok ang init sa kanyang katawan ng bumalot sa bawat sulok ng kanyang katawan ang isang nagpapasiglang daloy ng sigla. Unti-unti, naramdaman niya ang pagdilim ng kanyang paningin at ang kanyang pagod ay umalis sa kanyang katawan. Agad na napansin ni Marian ang kakaiba sa senaryo. Nasa manggas niya ang panlilinlang na ito sa buong panahon, na kung ano mismo ang naramdaman niya noong pinagaling niya ang pagkalason nito. Ikaw, kung maaari mo akong hayaang gumaling ng napakabilis, bakit hindi mo ginawa ngayon sa opisina? Tanong ni Marian, hindi nasisiyahan. Binitawan ni Justin ang kanyang kamay bago siya ngumisi, kung ginawa ko iyon sa kumpanya hindi ka uuwi, hindi ba? Alam mo ba kung gaano karaming bagay ang nahold sa kumpanya? Sa tingin mo ba ito na ang tamang oras para umuwi? Galit na sumimangot si Marian. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Justin, kahit na kailangan mo pa ring bumalik. Tingnan mo kung gaano ka nag-aalala sina Yuna at nanay tungkol sa iyo. Ang media ay napuno ng balita tungkol sa krisis ni Yellow. Alam mo ba kung gaano sila nalungkot? Nag-zone out si Marian saglit bago siya nagproklama, ngayong na-refresh na ako at na-rejuvenate na ako, at nakita na ako ng dalawa, maaari ba akong bumalik ngayon? Mahiwagang ngumiti si Justin at nagtanong, gusto mo ba talagang bumalik? Si Marian ay nag-aalinlangan ngunit gayunpaman ay tumango. Oo. Magdadrive na lang ako kung hindi ka libre. Wala ka namang masyadong gagawin sa kumpanya. Hindi iyon mangyayari. Tumayo si Justin at sinabing, ako na ang magdadrive sa iyo. At titigil tayo para kumuha ng pagkain habang nandoon tayo. Napansin ni Marian ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mga mata ngunit hindi niya lubos maisip kung ano ang nasa isip niya na nagtulak sa kanya na tumango bilang pagsang-ayon.
Sa panahon ng krisis, nasa kanyang instincts na magkaroon ng taong masasandalan niya para sa suporta. Bagamat nagulat sina Yuna at Rebecca na masiglang bumaba si Marian, hindi sila masyadong nagtanong at hindi rin nila siya pinigilan na umalis. Ang ginawa lang nila ay ipaalam kay Justin na alagaan siya. Sa kotse sa harap na upuan ng pasahero, nakita ni Marian na mas kakaiba ito habang iniisip niya ito, kaya sinubukan niya ang tubig. Isinasama mo lang ako, di ba? Hindi mo sinasadyang magpahinga ako simula pa lang. Kung hindi, walang dahilan para pasiglahin mo ako ng ganoon kaga pagkarating ng bahay. Malungkot na ngumiti si Justin. Hindi yun mahalaga. Ang paglalakbay na ito na dadalhin ko sa iyo ay upang patunayan ang aking teorya na ang ilang mga tao sa kumpanya ay may lihim na motibo. Napatulala si Marian bago biglang umikot si Justin at bumaba sa highway patungo sa isang hindi sementadong kalsada. Bakit mo tinatahak ang rutang ito? Kung gusto mo ng pagkain, maaari kang pumunta sa bayan. Bago pa matapos magsalita si Marian, isang malaking cargo truck na nakabuntot sa kanila habang ito ay agad na bumilis habang ang mga tunog ng malalaking bahagi nito ay malinaw na narinig nilang dalawa. Tulad ng isang hayop na bakal, ang truck ay naglabas ng isang nakakatakot na aura habang ito ay mabilis na pasulong. Sa isang kisap mata, ilang pulgada na lang ang layo mula sa pagdurog sa Bentley sa harapan. Hindi makareact si Marian, natulala siya. Samantala, ang matingkad na pulang Bentley sa ilalim ng kontrol ni Justin ay agad ding bumilis. Bago mapabilis ang truck kanina, maingat na inilipat ni Justin ang mga gear sa manual conduct, na pagkatapos ay ibinaba niya, bilang pag-asam sa biglaang pagbilis na ito. Ang cargo truck ay nasa loob ng millimeters ng contact ngunit iyon sa huli ay kasing lapit nito. Ngumuso ng masama si Justin habang tinatahak niya ang highway at agad na lumiko ng matalim, 180 degree bago huminto sa gilid ng kalsada. 703. Dahil sa sobrang inertia ng cargo truck, hindi na ito makahinto sa oras, na nagresulta sa pagbagsak nito ng ilang talampakan bago tumama sa riles. Thumb! 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 Matapos ang sunod-sunod na malalakas na kalabog, ang truck ay matatag na itinanim sa putik sa tabi ng kalsada. Ang dilaw na alikabok na hinalo ay nag-iwan sa mga driver na nagdaraan na tulala. Nanginginig pa rin si Marian sa pangyayari. Nasaksihan niya ang malapit na engkwentro sa cargo truck bago ang tuluyang pagkamatay nito ngunit gayunpaman ay hindi masyadong nasasabik sa mga pangyayari. Mabilis niyang kinalma ang sarili at lumingon kay Justin na nagpakita ng kanyang kasiyahan sa kinalabasan ng may ngiti. Alam mo namang may humahabol sa akin, di ba? Nagpout si Justin at sumagot, hindi lang iyon para saktan ka. Hagyang nakatutok din ito sa akin. Ang orihinal nilang plano ay tapusin ka sa pamamagitan ng lason. Ngunit agad kang pinalabas na walang alinlangan na humadlang sa kanilang mga plano. Hindi sila makahanap ng isang disenteng pagkakataon para sa pagpapatupad, kaya naman hindi kami nasaktan sa biyahe mula sa ospital pabalik sa kumpanya. Ngayong naayos na ng ating mga kaaway ang kanilang plano sa laro, alam nilang mag-iiwan ito ng mga bakas kung gagawin nila ang mga plano sa punong tanggapan, kaya naman tila isang gininto ang pagkakataon kapag inilihis natin ang ating ruta patungo sa mas malayong lokasyon. Ibig mong sabihin tayong dalawa. Kinukonekta ni Marian ang mga tuldok. Ang pagpatay sa akin ay isang bagay na nakita ko ng una. Kung tutuusin, ang engranding plano ni Malcolm ay makita ang aking pagkamatay. Ngunit ang inaalala ko ay kung paano ka naipit sa akin dito. Ano ang ginawa mo para makuha ang kanyang galit? Nagbago ang emosyon ni Justin bago siya ngumiti. Sino ang nakakaalam? Siguro ito ay upang maiwasan ang mga remendment minsan at para sa lahat. Si Marian ay hindi kumbinsido ngunit nagpa siya na huminto sa pagtatanong. She coyly pouted and said, kaya nga nagpumilit kang sunduin ako sa headquarters. Alam mo na yun simula pa lang pero hindi ka man lang nag-abalang sabihin sa akin. Alam kong hindi mo ito magugulo dahil lang sa isang baguhang pamamaraan na tulad nito. Pero mamamatay ka ba kapag bigyan mo ako ng ulo? Nanahimik si Justin habang pinaandar niya ang makina at pumunta sa kalsada, bago siya same time na nagtanong, Marian, galit ka na ba kay Malcolm ngayon?
Natulala si Marian habang nakatitig kay Justin, na curious sa biglaang pagbabago na tono nito. Hindi sa ganoong antas, ngunit tiyak na hindi ako papaboran. Kung tutuusin, hindi ako sigurado kung bakit siya dumanas ng napakaraming problema para makita akong nabigo. At makita akong mawala sa aking buhay. Nakakunot ang noo ni Justin habang nagpatuloy, malapit na siyang patayin sa maraming pagkakataon ngunit hindi mo pa rin siya kinamumuhiin. Sa aking palagay, karapat-dapat siyang mamatay. Napabuntong hininga si Marian. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero kahit papaano ay naniniwala pa rin ako sa rule of law. Kung papatayin natin siya sa malamig na dugo para sa kanyang mga tangkang pagpatay, hindi ba iyon magiging katulad natin sa kanya? Paano mo pa rin pinag-uusapan ang katarungan at ang tuntunin ng batas kung ang walang hiya na iyon ay patuloy na nagbabalak na makita kang patay? Si Justin ay wala nito. Kinagat ni Marian ang kanyang labi at sumagot, hindi ako katulad mo. Nakikita kong paulit-ulit na natatalo ang mga karibal ko sa negosyo, o kahit na panoorin silang malugi sa proseso. Ngunit ang pagkuha ng buhay ay isang bagay na hindi ko magagawa, kahit gaano pa ka-indirect ang aking pakikilahok. Isa lang akong negosyante. Hindi ko mababad ang aking mga kamay sa dugo. Alam kong hindi ko kayang gawin iyon. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Justin habang umiiling. Parehong babae. Pero kung mangyayari ito kay Rose, nagpadala sana siya ng Legion of Men to make sure na nasa silver platter ang ulo niya, may kasama ako o wala. Hehe. Pinandilatan siya ni Marian. Huwag kang maglakas loob na gamitin si Rose para i-trigger ako. Hindi ko ito haharapin sa paraang gagawin niya. Kung ganoon ka Jose ka, bakit wala pa si Malcolm sa rehas? Bumantong hininga si Justin at sumagot, kung buhay pa siya, ang paglalagay sa kanya kahit saan ay hindi masyadong mahalaga. Dapat mong maunawaan na mas mabuting plano ang paglalagay ng bitag at pag-akit sa malaking isda. Tingnan mo, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang iyong kaligtasan ay responsibilidad ko. Muling natahimik ang mag-asawa dahil pareho silang naiwan na walang masabi. Habang papalapit sila sa isang eskinita na may linya ng mga kainan, bumaba si Justin sa kotse at binili si Marian ng isang kahon ng glutinous rice balls. Habang nakatitig sa kahon ng paborito niyang merienda na nasa kanyang mga kamay, inilipat niya ang tingin sa masungit na lalaki sa kanyang tabi. Bumulong siya, Justin. Sa tingin mo ba isa akong walang kwentang tao? Laging bossy. Laging pabigat sa iyo. Casual na ngumiti si Justin. Stop overthinking this. If you can bear with a thick-skinned playboy as your husband, then I surely can appreciate the fact that my wife is overtly gracious towards certain matters. After all, hindi ba't iyon ang kahulugan ng kasal? Respeto at pagtanggap sa isa't isa, tama ba ako? Isang malabo ngunit maliwanag na ngiti ang sumilay sa nakakabighaning mukha ni Marian bago siya tumango. Hapon noon. Nakasuot ng angkop na pansot, puno ng kagandahan at kagandahan si Carmela. Sinamahan ng ilang personal na tulong, pumasok siya sa conference room ng isang partikular na gusali sa Central Business District ng Stonegate. Ang mga executive ng ilang malalaking bangko na kanina pa naghihintay ay agad na tumayo at nagbigay ng nilang pagbati. Lahat sila ay pinarangalan ng presensya ng asawa ng premier, hindi pa banggitin ang kanyang tungkulin bilang isang mataas na ranggo na ministro din. Casual na kinamayan ni Carmela ang kanilang mga kamay, at bawat isa ay umupo bago siya dumiretso sa punto. Kumusta ang mga pangyayari tungkol sa insidente sa Yellow International? Nakangiting sumagot ang isang nakakunot noong matandang executive, salamat sa pagtatanong, Madam Lo. Bumaba ang presyo ng share ng Yellow International sa threshold na 35%. Hindi paborable ang kanilang sitwasyon, dahil ang tumagas na impormasyon ay isang pako sa kabaong para sa korporasyon. Mataimtim na ipinahayag ni Carmela, sa lahat ng executive na naruroon, sa inyong sapat na karanasan sa larangan ng pananalapi, nais kong magtanong, patungkol sa kasalukuyang krisis ng Yellow International, ano ang posibilidad na manatili silang nakalutang? Sigh. Sabi ng isang executive, no offense, pero kahit sinong may kaunting kaalaman tungkol sa sektor ay makakaalam na sa kanilang kasalukuyang bilis.
Ang presyo ng share ni Yellow ay malamang na bumagsak ng higit sa 50%. Sa puntong iyon, ang langit lamang ang makakapagligtas sa kanila. Sa aking mga kalkulasyon, maliban kung mayroon silang 40 bilyong reserba at handang i-invest ang lahat ng ito, kung wala silang lahat sa stock market. Talagang may ganoong halaga na sana ay kinuha na nila, na nagsasabi ng maraming tungkol sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sumang-ayon lahat ang iba pang executive. Sumang-ayon man sila na magbigay ng suportang pinansyal, sandali lang na nabangkarote ang Yellow International. Si Carmela ay mukhang nagkakasalungatan habang siya ay nagpahayag, kung ganoon nga ang kaso, iminumungkahi ko sa lahat na naruroon na pigilin ang hindi kinakailangang pagsasagawa ng tinatawag na mga pamumuhunan. Lahat ng naruroon ay natulala sa kanyang sinabi. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa, hindi alam kung ano ang aasahan. Nag-aalinlangan, nagtanong ang matandang executive, Chief Lo, pumunta ka ngayon para kausapin kami tungkol sa pagtulong sa Yellow International, hindi ba? Pero bakit? Same time na ipinaliwanag ni Carmela, ang premier mismo ay nasa Central City, kaya hindi niya pamilyar ang rehiyong ito. Nag-aalala lang siya tungkol sa malalaking negosyo sa bansang ito. Sa kabila nito, mula sa lahat ng iyong propesyonal na payo, naniniwala ako na napakasamang magbigay ng tulong pinansyal sa isang bagsak na korporasyon. Dahil ako ang nagbigay ng utos sa iyo, ang mga kahihinatnan ng iyong asawa ay sa halip ay mapupunta sa aking mga kamay. Pakiusap sa lahat ng naririto na ilihim sa kanya ang lahat, hindi ba? Naramdaman ng mga executive sa loob ng silid ang pagkabalisa na umalangaw-ngaw sa buong venue. Bueno, dahil nakagawa na ng desisyon si Chief Lo, naniniwala ako na tama lang na sumunod tayo. Sa pag-iwas sa mga hindi kinakailangang pamumuhunan, mula ngayon ay mawawalan na tayo ng bisa sa lahat ng pinansyal na suporta para sa Yellow International. Ang lahat ng iba pang mga executive ay nagkakaisang sumang-ayon. Napangiti si Carmela nang ipahayag niya, bueno, muli, salamat sa inyong lahat sa pagpunta. Limitado ang tagal ng aking pagbisita dito kaya kailangan kong laktawan ang kaganapan sa tanghalian. Ngunit sisiguraduhin ko sa inyong lahat na ang susunod kong pagbisita ay kasama ng premier at ang mga inumin ay nasa atin na. Ang mga naruroon ay agad na tumayo at yumuko habang si Carmela ay umalis sa opisina na walang bakas ng sagabal. Matapos umalis sa conference room at pumasok sa elevator, agad na pinanatili ni Carmela ang kanyang peking ngiti. Inutusan niya ang isa sa mga katulong sa pamamagitan ng kanyang buntot, tungkol sa bagay na sinabi ko sa iyo na ihanda, handa na ba ito? Agad na sumagot ang assistant, oo ma'am, handa na ito at lahat ng impormasyon ay maayos at organisado. Ibibigay ito sa mga kamay ni Marian kapag hiniling mo. Pinuri siya ni Carmela at nagtanong, loyal pa rin ba ang tanggang iyon? Isang masasamang ngiti ang ibinigay ng personal assistant. Yes, ma'am. Nasa mansion pa rin siya kasama ang babaeng dati niyang minamanipula. Ito na ang huling leg. Siguraduhin na ang lahat ng mga pagsasaayos kasama ang mga nasa ibang bansa ay nasa lugar. Para lamang maging ligtas, ang mga backup na plano ay hindi dapat magkamali din, utos ni Carmela. Oo. Sa sandaling iyon, tumunog ang elevator bell pagdating nila sa ground floor. Isang mahinahon at magalang na ngiti ang muling sumilay sa mukha ni Carmela bago siya buong pagmamalaki na lumabas ng elevator. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.